Hello legit Davercats, na naman pong bagong updates patungkol sa issue na kung saan ay ano nga ba ang final say ng MTRCB patungkol sa di umano'y pagmumuradi ni Mr. Wally Bayola sa publiko ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago natin simulan ang ating mga updates, of course, nais ko po munang i-call out, i-shout out ang lahat ng mga legit Davercats po natin na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat sa inyo pong palagiang panonood at pagsubaybay. So ngayong araw nga ay humarap si Mr. Wally Bayola sa publiko para po humingi ng kapatawaran sa kanyang nagawa kahapon. Aminado ang isang Wally Bayola sa kanya pong hindi sinasadyang pangyayari na naganap kahapon August 10, 2023 sa segment po ng Sugod Bahay Mga Kapatid. Sa publiko ay talagang hinarap ni Mr. Jose Manalo si Wally para po itama yung kanyang pagkakamali. Ngunit sa kabila ng kanyang pagharap sa publiko ay meron pong ilang social media personality na tinatawag ng sarili niya, self-proclaim, na siya daw ay di umano ay isang motivational speaker, ang nagsalita na naman at nakiepal na naman at nakiride on na naman dito po sa nasabing trending issue. So sabi niya dyan, kinalampag daw di umano ng social media personality na si Rendon Labador ang Movie and Television Review or Classification Board MTRCB dahil sa umano'y pagmumura ng EAT host na si Wally Bayola sa National TV nitong Huwebes, August 10. Sa isang Facebook post ni Rendon, ibinahagi niya ang isang video clip na nagpapakitang nagmura umano si Wally sa Sugod Bahay segment ng EAT. Mapapanood sa naturang clip na nagmura umano ng host, no? PI talaga, as in malutong-lutong yung kanya pong pagmumura. Patulog-tulog na naman ng MTRCB, sabi niya sa pansitan. Paunang pahayag na rin doon sa nasabing post. Pinatutsadahan niya ang ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng feedback. Pasensya na sa buong ahensya ng MTRCB pero ang feedback ko sa inyo ay patangat na nga kayong lahat. Ang kukupad at ang babagal, kung hindi nyo kaya magampanan ang mga trabaho ninyo, magsiresign na lang kayong lahat. Patutsada ni Rendon. Sa comment section ay hindi rin nagpaawat ang social media personality. Sabi niya, MTRCB, okay lang ba ang pagmumura sa panahon ngayon? Sabihin niyo para updated ako. Para pwede ko din kayong murahin dyan lahat. Dagdag pa niya. Samantalang sinubukan ng balita na panoorin sa YouTube at Facebook page ng TVJ ang naturang parte na umano'y pagmumura ni Wally, ngunit hindi naman ito nakita. So maaaring tinanggal na po ito dahil nga hindi nga kagandahan yung nangyari. Habang nga isinusulat ito, wala pang pahayag, no? Yung pamunuan ng MTRCB kahit po sa pagko-call out po ni Mr. Rendon Labador. Ngayon, syempre, naikukumpara tuloy or parang nagkakaroon or talagang naiipit ngayon ng MTRCB patungkol dito, lalo na't si Chairman Lala Soto, na chairman po ng MTRCB, ay anak ni ni Tito Sen. Kaya nga sabi niya kung hindi daw ba si Lala, masasabi daw ba na hindi bias ang MTRCB. So ngayong araw nga ay binigay ni ni MTRCB Chair Lala Soto yung kanyang panig kasi na-interview po siya ni Mr. OG Diaz sa kanya pong channel kung saan kinuha niya yung statement po ni Chairman Lala Soto sa pagde-decide kung sino-sino ba yung mga dapat i-call out. Sino-sino po ba yung mga programa na talagang nakakagawa ng paulit-ulit na mga violation. So dahil po dyan ay nagbigay siya ng kanyang statement patungkol dito. So maya-maya mapapanood natin yan. Pero ngayong araw nga ng August 12 ay hinarap naman ni Jose Manalo itong si Mr. Wally Bayola sa publiko. Kasabay nito ang paghingi niya ng kapatawaran or public apology sa hindi sinasadyang pangyayari kung saan halos naiyak na po itong si Mr. Wally sa kanyang hindi sinasadyang naganap. Humingi ng paumanhin ang comedian TV host na si Wally Bayola sa publiko dahil sa pagmumura niya sa live episode ng TV5 noontime show sa EAT kahapon ng August 10, 2023. Kahapon ay nasa isang barangay sina Wally Jose at Jose Manalo para sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment. Habang nagsasalita si Jose na ngayon ay sumisikat na sa kanyang karakter bilang mayor sa segment na ito ng EAT, malinaw na narinig
yung talagang malutong mula kay Wally na gumaganap namang Dover Guard ni Jose kasama si Zombie. Akala marahil ni Wally ay hindi narinig ang kanyang mura dahil inilayo niya ang mikropono sa kanyang bibig, pero nahagip pa rin ito ng audio. Halatang ikinagulat din ng mga nasa TV5 studio nang marinig ang mura ni Wally, pero ipinagpatuloy nila ang segment na tila walang nangyari. Sa pagsisimula ng Sugod Bahay Mga Kapatid segment ng EAT ngayong Biyernes ng tanghali, August 11, ay tinalakay ng mga host ang nangyari at nagtrending sa social media. Sinimulan ito ni Jose sa kanyang karakter bilang mayor. Pasakalya niya, meron lang po akong isang mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Marami po ako naririnig o marami akong nabasa online at marami rin pong tumawag sa akin tungkol dito. Meron pa tayong ganitong bagay, bagamat hindi naman po natin ito sinasadya, pero kinakailangan po natin itong ayusin. Kaya naman po, nandito kami ngayon para ituwid po natin ay yung mga nagawang hindi nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin. Kaya, dapat tayong makinig. Hindi lang yung nagpapakumbaba po. Importante yung magpakumbaba po tayo, bagamat hindi naman ito sinasadya ang mga bagay na ito. So, dahil doon, humingi siya ng tawad. Ito naman po, yung paliwanag ng ni Miss Lala Soto kung paano sila nagdi-decide. Panoorin natin ito. Siya lang yung tumatanggap na ito po yung desisyon ng korte sa loob ng MTRCB. Yun yung adjudication committee. Ito po yung resolution namin or resolve na po itong issue na to or kailangan po itong bigyan ng action. Doon lang siya papasok sa Excel mo. Okay, so sige, kung yan ang decision nyo, hands off talaga si Lala eh. Kasi gusto niya na maging fair sa lahat. Sabi nga niya, kahit tatay ko pa yan, ipapatawag ko yung production ng EAT. Kung may mga concerns at may mga nag-call out ng hindi magandang behavior doon sa TV. Kaya yung According po dun sa interview na ginawa ni OG Diaz sa showbiz vlog niya, sinabi niya na na-interview niya nga si MTRCB Chair Lala Soto at sinabi nito kung paano yung proseso. Kasi nga 'di ba kino-call out po si Miss ito pong anak po ni Tito Sen na parang bias po siya sa pangyayari. According po sa kanya ay hindi po siya kasama dun po sa mga parang may kanya-kanya silang group. Kung meron pong grupo sa nanonood at nakasubaybay ng 24 oras sa mga programa, hindi po siya doon kasama. So, ang talagang pinaka-ministeryo niya or talagang sakop niya is kapag po may nagreklamo, ibinibigay sa kanya ng Supreme Court yung desisyon. Siya lang po ang nag-a-announce. Ibig sabihin, hindi po talaga nanggagaling sa kanyang desisyon. Ngayon, siya lang po ang binibigyan ng utos kung kailangan ipatawag yung nagkaroon ng violation. Kaya talagang medyo mahirap din yung part ni Miss Lala, So dahil dyan, magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo at mga reaksyon. Unahin natin si Bernie Sibidal. Sabi niya, tuloy ang saya at tawanan sa ating solid legit DBJ Dover Cats. Kahit anong gawin ng kalaban, hindi po sila magtatagumpay. Inggit sila lagi, walang originality at magaspang sila magpatawa. Ayun. So medyo may totoo naman ito, Parang hindi natin maramdaman talaga kung ano yung mga pinapakita ng Jowa Pau noon hanggang sa ngayon ay ang layo-layo ng agwat nila dito po sa ginagawa nilang fake bulaga. Sabi naman po ni Arlene Robete, kulang pa si Yorme sa experience sa pag-adlib. Di siya marunong pa, di marunong magpatawa. Totoo naman, kasi hindi naman talaga comedian itong si Yorme. Dahil nang galing po siya sa dramatic role po ang ginagampanan niya. Kaya nga hindi ko alam bakit isa siya sa mga pinili para po maging host. Dapat po entertainer. Magaling ka mag-entertain. Sabi ni Elisa Salviar, ang pagsasabotahe hindi daan para mapagbagsak ang TVJ at Legit Dover Cats, kundi bagkus lalong tataas sila sa rating. Ramdam ko lang. Ayan. So, the more na sinisira nila yung TVJ, the more na maraming nananabotahe sa kanila, mas marami talaga yung parang uhaw na papanood sila araw-araw. Kasi kitang-kita mo talaga yung kompetisyon. Sabi naman ni
Pakito po Junior. Believe din ako sa tape Bulaga. Kahit ilang paso ng husto talagang hindi sumusuko. Ay, true Jen. Ewan ko ha, kasi syempre, pride po nila yun eh. So, kailangan ipagpatuloy po nila yan. Lalo ngayon, may extended 10 years po sila. Kahit nga walang ads, sige lang. Mag-extend lang kayo na mag-extend. Sila naman ang mauubusan. So, anyway, maraming salamat sa inyo mga komento at reaksyon. Mag-comment lang kayo sa comment section natin. Of course, bago kayo malis, huwag niyong kalimutang mag-like, i-share nyo na rin ang video na ito at i-subscribe nyo na ang ating channel para sa araw-araw na updates. Salamat sa panonood. God bless.